Lamp control in 3 locations. That means there is a 4-way switch between the two 3-way switch. By the way, ito nga pala ang inyong Maestro Chicks, at tutulungan kayo upang maisagawa ang wiring na ito. Don't worry, kayang-kaya nyo ito. Ito na yung ating wiring diagram. Makikita nyo sa ating screen. For this wiring, makikita nyo there's a lamp, there is a 2 3-way switch sa left and the right. At dun sa baba, makikita natin yung ating 4-way switch. At the same time, the color ng ating travelers is yellow. Now, makikita rin natin na meron siyang 0 in, which ibig sabihin yung ating 3-way switch sa kaliwa, yun ang ating in. At yung 3-way switch sa ating kanan, yun ang ating out. By the way, dun sa mga hindi pa nagsasubscribe, subscribe na po tayo. Salamat, enjoy. And here we go. And now, let us proceed. Ito na yung actual na gagawin natin. At kinabit ko na rin yung mga wiring doon sa ating switches. Ito yung main line natin galing sa circuit breaker. Makikita nyo siya, red, saka yung isa ay black. Yung black wire natin ay kinabit ko na doon sa ating lamp holder. Okay? So, ibig sabihin, yung isang red galing doon sa ating out. Yung 3-way sa kanan. Ayan. Okay, ito yung 4-way switch natin. At yung mga yellow na traveler natin, ayan, nandiyan lang sila lahat. So, mamaya susundan natin yung ating wiring diagram. Gagawin lang natin, i-connect lang natin yung mga wire galing sa iba't ibang switches. 3-way, 4-way. At ito na yung ating wiring diagram. Papakita sa inyo. Susundin natin to. Now, dyan manggagaling yung ating out. Yung red wire na nakakabit na. Start tayo with our 0 in dito sa left side, yung ating 3-way switch. Ayan. Ito yung 4-way switch natin, guys. Ito yung 3-way switch natin sa kaliwa. Dito tayo magsi-0 in. Ibig sabihin, yung supply natin galing doon sa doon sa kaliwa. At dito naman sa kanan, yung papunta doon sa ating lamp. Ayan. So, ikakabit ko na using connector. What we call a Wago or Wago. Itong connector na to, i-insert lang yung ating mga wire. And then, i-click natin yung automatic siya. Nag-connect yung dalawang wire natin. Next natin, dahil tapos na doon sa ating 3-way switch sa kaliwa. So, yung traveler naman natin. Traveler from 3-way switch at traveler doon sa ating 4-way switch. Dito guys, pagka nilagyan ko na siya ng tanda kung alin yung dalawang 4-way switch na magkasama or nakaparallel, or what we call a combined traveler. So pagsasamahin natin, kung makikita nyo yung diagram natin, doon sa left side na 3-way switch, nakakonect yung traveler natin na dalawang yellow papunta doon sa ating 4-way switch dito sa may baba. Yan. Again, using yung ating connector, muna natin yung pinaka kamay niya. Then ipe-press natin pag once na napasok na natin yung wire doon sa loob. So kinonect ko na yung isang traveler. Now, yung isa pang traveler ulit, yung combination niya na magko-connect dun sa ating 3-way switch sa kaliwa at 4-way switch sa may baba. Susunod naman natin, so nakakabit na yung ating dalawang traveler. So papunta na tayo from 4-way switch. I-connect naman natin yung traveler papunta sa 3-way switch natin.
Ayan. Again, hindi na tayo mag-i-splice para mas mabilis. Using a connector, a Wego, kukonect natin yung isang traveler galing dun sa 4-way switch natin at isang traveler natin galing dun sa 3-way switch. Gaya po na nakikita natin dun sa diagram sa may kaliwa. Yan. Connecting with a Wago connector. Hindi na tayo mag-splice. At the same time, hindi na rin tayo maglalagay ng electrical tape. Next natin ay yung another traveler na combination from 4-way switch again to 3-way switch na naman. Sundan lang po natin yung yung wiring diagram natin sa may kaliwa. So nakabit natin lahat ng traveler. At the same time, doon sa 3-way switch natin, gaya na sinabi ko kanina, nakakabit na yung red wire doon sa ating lamp. So that's it. Okay na yung natin. Now, proceed naman tayo sa testing. Before tayo mag-activate or mag-on ng ating breaker, dapat i-testing muna natin yung gawa natin. Number 1 is for safety natin din ito, para hindi rin masira yung ating mga gamit. Now, ilalagay natin yung ating multi-tester doon sa ohms. Usually, times 10. Pag hindi siya naka-zero, okay lang naman. Kung hindi natin babasahin yung reading. So, unang ginawa ko, dinikit ko yung probe. Chinek ko kung ating multi-tester ay okay. Now, checking for shorting or short, kung shorted ba yung ating circuit bago natin i-energize. Ayan. So makikita natin, kailangan hindi gagalaw yung kamay ng ating multi-tester, indicating that there is no short circuit in our work. Now, tetestingin ko rin to kung okay naman yung ating circuit. So lalagyan ko siya ng alambre. Guys, bago natin lagyan ng tinatawag na jumper dun sa atin be sure na walang power yung ating ginagawa. Be sure hindi siya nakakabit dun sa pinaka circuit breaker or naka-off yung ating circuit breaker. During working, much better kung lalagyan natin yung circuit breaker ng tanda na tayo ay gumagawa doon sa Now, tinetesting ko na. May jumper yung ating lamp holder. And now, makikita natin gumagalaw yung ating multi-tester, indicating na nagpa-function naman yung ating mga switches. Yan. So, once na gumalaw na ito, ibig sabihin ayos yung ating mga switches. Tama yung connection. At the same time, nagpa-function siya lahat. This time, natapos na yung ating checking kung shorted ba or okay yung ating mga circuit, kung gumagana ba yung ating mga switches. Now, i-energize naman natin or paiilawin natin yung ating ginawang trabaho ng wiring. Siyempre, lagay muna natin ng bulb. Now, i-on natin yung ating breaker. Safety first tayo, guys. So, meron na tayong power to energize. So, yun. Gumana yung isa sa 3-way switch. 4-way switch sa baba. 3-way switch again sa left. Then 4-way switch. Then 3-way switch. 4-way. 3-way again. 4-way switch. Then 3-way switch. 4-way switch. 3-way switch. So, nakailang tayo. Dalawang ulit tayo na indicating
na okay yung wiring natin at hindi nagka-problema yung ginawa natin na actual wiring. So tandaan lang natin yung mga dapat tandaan, no? Safety first, checking muna bago i-on, at yung 0 in, 0 out, 0 in sa left side or right side, pwede naman yan. Now, i-connect agad yung block natin doon sa ating receptacle, either line 1 or line 2. Doon makukuha mo na agad na hindi mag-short yan. Yung block, diretso mo na agad doon sa ating receptacle. At yun lang yung trabaho ng black wire or line 1. And then line 2 sa mga switches na. Hindi natin mararanasan na mag-short yung ating circuit. At pagkatapos i-off na natin yung ating multi-tester para hindi aksayado sa battery ng multi-tester. So yun guys, sana may natutunan kayo sa paggawa ng combination ng 3-way switch at sa 4-way switch sa gitna. Ayos na ang ating ginawa. So ito na, tapos na tayo at salamat po sa pagsubaybay sa ating channel. Subscribe tayo para mas mayroon tayong matutunan sa mga darating pa mga videos na ating i-upload. Salamat, ingat po ang lahat and God bless. Thank you very much.